Breaking news! Marcos Jr. nababahala sa impeachment, hindi para sa sarili kundi para umano sa ekonomiya ng bansa. Aminado ang Malacanang na nababahala si Pangulong Ferdinand Marcos Jr. sa mga impeachment complaint na inihain laban sa kanya, hindi para sa sarili, kundi dahil sa posibleng epekto nito sa ekonomiya ng bansa. Ayon kay Palace Press Officer at Communications Undersecretary Claire Castro, ang impeachment laban sa Pangulo ay may mas malawak na implikasyon kaysa personal na usapin lamang. Binigyang diin ni Castro na kampante si Marcos dahil alam umano niyang wala siyang ginawang mali at walang nagawang impeachable offense. Ma'am, quick reaction lang po sa naging development today ng impeachment proceedings versus the President. The House Committee on Justice found the two complaints sufficient in form. So that's the process. We have to respect that. Ma'am, quick follow-up lang. Is the Palace confident that these two complaints will not be sufficient naman po sa substance, given na may separate briefing po sila regarding this? Even before, sinabi na po ng Pangulo na alam niya na wala siyang ginawang mali, wala siyang ginawang paglabag sa batas, at wala siyang ginawang impeachable offense. Kaya kumpiyansa siya sa sarili niya. Salamat po, ma'am. Sunod po na katanungan, Rafi Ayeng, Daily Tribune. Mambalikan, unahin ko na po yung sa Mitsubishi. Meron po bang particular request ang Mitsubishi on the CARS program? Walang detalye na pag-usapan pero siniguro naman ng Pangulo na pag-usapan po ito. Pero siniguro po ng Pangulo at kumbaga kanya pong in-stress na ang importance ng program ng CARS at meron po na pondo para sa nasabing program. And with regards naman po sa future investments, nagbigay po ang Mitsubishi ng figures, initial figures on how much investment will they pouring in. Sa atin po ngayon ay ibibigay ko na lang po sa inyong update at kapag ka po na ibigay na po sa akin. Okay, ma'am. Next question is, the First Lady was in a photo with Chinese Ambassador Jing Kwan the day after President Marcos denied calls to declare the envoy persona non grata. How would you, not to, how would the palace weigh things because the call to declare China's envoy unwanted came from the Senate and other government officials, and how would palace react on calls of these lawmakers at hindi ba ito magre-resulta ng political impasse between the legislative and the executive? Una-una po ang kung dumaluman ang ating unang gilang sa mga public cultural event, hindi po ito nagre-reflect ng policy direction at hindi po ito nalilink sa anumang diplomatic matters. At alam naman po ng mga mambabatas na ang Pangulo po ang siyang mayroong authority kung magpapadeclare man ng isang tao ng persona non grata. So alam po nila yan at wala pong masasabi na political interest. The issue naman po nung i-continue nila tackling it when in term with the resolution to declare Ambassador Kwan as still persona non grata. May kanya-kanya po kasing opinion. Ang Kongreso po ay may sarili silang mga activities na hindi naman po saklaw ng Pangulo. Pwede po nilang ituloy yon kung yun po ang nakikita nila. Pero sa Pangulo po, alam po natin na ang polisiya po ng Pangulo at ng DFA ay maganda pong pag-uusap, diplomasya para sa mga ganitong usapin sa bansang China. Follow-up question, Ivan Mayrina, GMX. Sa post ng Chinese ambassador, sinabi niya he had a pleasant conversation with First Lady. What can you tell us about the conversation? May binigay po bang detalye sa inyo kung ano napag-usapan? Hindi po tayo kasama sa nasabing affair. So kung ano po yung napag-usapan nila ay wala po tayong personal knowledge. At hindi pa rin po ito na ipapaabot sa atin ng unang kina. But would this meeting, would this pleasant conversation lead to de-escalation of the ongoing world war between the legislators and the Chinese ambassador? Alam naman po kasi ng bansang China na ang ating Pangulo at ang administrasyon na ito ay tanging diplomasya ang nais para maayos kung ano man po ang issue. So naramdaman po yan ng China malamang, kaya po hindi lang po kinakailangan na magkaroon ng init
or initan sa pagitan po ng dalawang bansa. Salamat po. Next question po, Harleen Delgado, ABS-CBN. Good afternoon, Yusek. Yusek, may we get a fresh comment lang from the palace on the 2 new impeachment complaints against VP Sara Duterte this morning. If I may, Yusek, the complaint delves into the Duterte's behavior during deliberations on the 2026 budget. It echoed the earlier allegations on culpable violations of the Constitution, and now it includes the affidavit of detainee Ramil Madriaga. I believe they are the same, almost the same allegations made even before when the first impeachment complaint was filed. So nothing new, or maybe I'll tell few. But even if we do not have any hand, we are not responsible to the filing of those complaints or impeachment complaints. So it's up to the Congress to evaluate and decide with regard to the subject matter. Yusek, just a follow-up. Hindi po ba nababahala yung Malacanang na with these simultaneous impeachment raps against the 2 highest officials of the land ay it may signal political instability to the international community as warned by Senator J.V. Ejercito? Una ko na pong sinabi, ang pagsasampa po ng impeachment complaint laban po sa Pangulo, hindi Pangulo lamang ang maaapektuhan nito, kundi ang buong bansa at pati ekonomiya. So nababahala po ang Pangulo sa impeachment complaint na isinampa sa kanya hindi para sa sarili niya, dahil alam niya na wala siyang ginawang mali at walang impeachable offenses siyang nagawa. Pero nag-aalala siya sa epekto nito sa ekonomiya. Salamat po. Para po sa huling katanungan, Chloe Alfana, Business World. Afternoon po. Yusek, follow-up lang po dun sa opening statement nyo regarding dun sa contractors. May figures po ba tayo kung magkano yung kailangan bayaran ng mga agencies sa mga private contractors? Kasasabi lang po yun ng Pangulo nung Friday sa meeting with the economic team, at yan po ang una niya pong inutos dahil sinabi po ng Pangulo na let us move forward. So kailangan pong paigtingin na, pagandahin na po, gumawa ng lahat ng paraan para maiangat ang ekonomiya ng bansa. At isa po ito sa inuutos ng Pangulo na mabayaran na po ang mga kontraktor na naging maganda at hindi naging pasaway ng mga kontraktor para sa bansa. At isa po ito na kailangang utos para po muling sumigla yung industriya patungkol sa infrastruktura. Follow-up question, IB Reyes, Milenaria. Good afternoon po, Yusek. May we get Malacanang's reaction to Makabayan Blog's pronouncement this morning that they endorsed the impeachment complaint because PBBM is allegedly the biggest fish in this organized plunder. And they also likened PBBM to his father and said, like father, like son. May mababago pa po ba sa mga sinasabi ng mga Makabayan Blog? Madali po kasi magbintang, madali magsalita sa harapan ng media, sa harapan ng kamera. Pero ang mahirap po dito ay patunayan ang kanilang pagbibintang. Hindi na po ibig sabihin na kahit sila po ay hinahayaang magsalita at meron silang freedom of expression, ay maaari na po silang magsalita ng basta-basta nang walang anumang ebidensya. So, for us, irrelevant. Salamat po. Last follow po, Samuel Vidalilla, Mrs. Mayor. Follow-up lang po ko regarding din po dun sa contractors. Bali, naka-stall po ba dun sa mga completion ng infrastructure or slowdown sa completion ng infrastructure projects last year, yung delayed payment or yung hindi pagbayad dun sa mga contractors last year? Sa atin po, nung nadinig po natin sa meeting, dahil may mga napag-ingatan po kasi ng Pangulo ang pondo. Hindi po agad naglabas ng bayad ang pondo sa ilang mga kontraktor habang binubusisi po yung mga gumawa ng tama at yung mga ghost projects o mga substandard na mga proyekto. So ngayon po ay pinabubusisi na ng Pangulo lahat ng mga maaayos na naging trabaho, bayaran po agad. May timeline na lang po ba? Within the month po ba yung payment? Or Depende po yan. As soon as possible, yun po ang gusto ng Pangulo. Dapat maayos lang po yung mga papel. Kung nakita po nila na walang problema yung proyekto, kailangan bayaran. Thank you po. Salamat po. Ino po huling katanungan, Yusek. Maraming salamat. Pilipinas, ASEAN ready na. Pinulong ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. ang ilang mga ahensya ng pamahalaan na may direktang tungkulin
sa Association of Southeast Asian Nations or ASEAN Summit na gaganapin sa Pilipinas ngayong taon. Kasama sa mga dumalo ng meeting sina DFA Secretary Maria Teresa Lazaro, DTI Secretary Cristina Aldeguer Roque, DICT Secretary Henry Aguda, DSWD Secretary Rex Gatchalian at DOST Secretary Renato Soludo at iba pang mga opisyal ng pamahalaan. Napag-usapan na sa pagpupulong ang mga hakbang na magpapatibay sa panawagang ihatid ang direktang pakinabang sa ekonomiya sa sub-region. Nais din ng Pangulo na mabigyan ng focus ang pagtulong sa Bangsamoro Autonomous Region in Muslim Mindanao or BARM para sa idaraos na BIM-IAGA ng ASEAN Summit at isa pang mga mamahalagang paksa. Sa ngayon, puspusan na ang pakikipag-ugnayan ng iba't ibang ahensya ng Pilipinas para sa paparating na ASEAN Summit. At bago po tayo magtapos, nakatakdang makipagpulong si National Museum of the Philippines o NMP Chairperson Andoni Aboitiz kay Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. ngayong hapon. Gaganapin ang pagpupulong sa Malacanang kung saan inaasahang pag-uusapan ang mga detalye kaugnay sa proposal ng NMP para sa bagong Rizal Exhibition Hall. Layunin ng pagtatayo ng nasabing bulwagan na maipakita sa publiko ang interes ng pambansang bayani sa fine arts, anthropology, at natural sciences sa pamamagitan ng exhibitions, educational activities, at public programs. Naglalayon din itong pataasin ang visitor capacity sa NMP Complex. Maliban dito, nakatakda ring magkaroon ng 2 magkakahiwalay na private meetings ang Pangulo sa Palasyo ngayong hapon. Patuloy lang ang pagtatrabaho ng Pangulo bilang tugon sa kanyang sinumpaang tungkulin para sa bayan at sa mamamayang Pilipino. At kung kayo naman ang tatanungin mga kababayan, ano kaya ang inyong reaksyon at komento sa balitang ito? Please comment down below at huwag na rin kalimutang i-like at share ang ating video. Thank you for watching.